Ako po si Jaime Patso, Pilipino, 50 taong gulang, tubong Usami City. May asawa, kasalukuyang bilanggo sa New Bilibid Prison, NBP. At isang commander sa pangkat namin na ang tawag ay Batman po. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas ay malayang nagsasalaysay ng mga sumusunod. Noong Enero 2015 ay pinatawag ako ni GB Sebastian na isa ding commander ng pangkat ng komando po sa loob ng NBP. Pumunta po ako agad at pagdating ko doon sa kanya, kinausap niya ako tungkol sa hanap buhay po. Nang tinanong ko siya kung anong hanap buhay, ang sagot niya tungkol sa droga po. Ang sagot ko ay pag-isipan ko muna. Makalipas ng mahigit isang linggo ay text siya ng text sa akin at tinatanong niya ako kung kailan ako mag-uumpisa sa hanap buhay. Ang sagot ko ay tsaka na. Doon nagsimula na ginigipit ako, halos araw-araw akong sinisearching. Isang araw tinik niya ako at ang sabi, punta ka dito para usap tayo. Kaya pumunta ako sa kanya. Pagdating ko, pinapapasok agad ako sa nagbantay ng pinto sa bahay niya po. Kinausap niya ako, ang sabi niya, tulungan ko siya para hindi na ako mapupurhisyo. At doon, direkta niyang sinabi na bigyan niya ako ng droga. Bilang tulong. Bigyan siya. Bigyan siya ng tulong bilang tulong sa paghanda sa pagtakbo sa pagkasenador sa darating na eleksyon ni DOJ Secretary Leila de Lima. At huwag ako mangamba kasi sa kanya daw ang administrasyon po. Nang umpisa, 10 ang inalok niya sa akin. Pero ang sagot ko, 5 lang kasi di naman ako malakas at doon kami nag-umpisa. Pero bago kami nagsimula, lumapit muna ako sa isang kaibigan ko na si Rico Caja para matulungan ako. At tinulungan naman niya ako. At binigyan niya ako ng number na ang sabi niya sa akin ay yan ang kukuha sa ibigay ni GB Sebastian sa akin. Kaya pumunta agad ako kay GB Sebastian. Pagdating ko sa kanya, nag-usap kami sandali. Saka ko inabot sa kanya ang number na ibinigay ng kaibigan ko. At ang sabi ko sa kanya na yan ang kontakin niya kasi yan ang tatanggap ng ibibigay niya na 5 kilo na droga po. At nagpaalam na ako sa kanya kaya para umuwi. Bago ako nakaalis, nagsabi siya na i-text na lang kita. Pre, pag okay na. Ang sagot ko po, okay pre. Makalipas ang humigit kumulang 7 o 8 oras po, nag-text sa akin ang kaibigan ko na ang sabi niya sa text, "Bay, nadawat na." Ang ibig sabihin na bay nadawat na ay bay natanggap na. Kaya pinuntahan ko siya agad at nag-usap kami. Nakiusap ako na di sana magkakaproblema dahil pag nagkataon, malalagay sa langanin ang buhay ng pamilya ko. At sumagot naman siya na huwag akong mag-alala dahil maayos yung taong binigyan niya. Kaya sinabi ko sa kanya, bay, patong lang ako ng 20,000 sa 1 kilo. Kaya pasa sa akin ni GB, patong lang ako ng 20,000, 850,000 ang bigay ni GB sa akin, pasa ko sa iyo 870,000 ang isa, kaya ang bayaran sa 5, 4,350,000 ang bali babayaran po. Nakalipas ang mga 20 minutes, tumawag sa akin si GB at nang sinagot ko siya, ang sabi niya, okay pre, okay na pre. Text ko na lang sa iyo ang account para doon mo na lang ipahulog ang pera. Makalipas ang 3 araw, nag-text siya sa akin ng account at nag-reply ako, "Kape pre." At yung account na tinext niya,
Pinurod ko sa kaibigan ko at nag-reply din siya sa akin na okay bye, pero mga duha pa kaadlaw ay ako makahulog. Ang ibig po sabihin, bibilang pa po ng mga 2 araw bago po siya makapaghulog. Sumagot po ako, okay bye. Pagkalipas ng 2 araw, nag-text ang kaibigan ko. Ang sabi niya, bye, tuwa na sa bangko ang tao para maghulog. Pag i-text, itong sabi niya na tuwa na sa bangko po, Your Honor, ay ando na po daw sa bangko yung tao na maghulog. Pag-text niya, ang resibo. Pag i-text niya ang resibo, forward dayon na ako nimo ha. Sinagot ko siya, sige bye, hulat lang ko. Ang ibig sabihin na pag i-text niya, forward, ang ibig sabihin sa dayon na ako nimo, forward ko agad sa'yo, Your Honor. At saka sinagot ko, sige bye, hulat lang ko. At ang ibig sabihin sa hulat lang ko, aantay lang po ako. Lumipas ang mga 2 oras, nag-text ang kaibigan ko ng resibo at pinurward ko agad kay GB Sebastian. At nag-reply naman siya agad na okay na pre, pero patsik ko muna sa tao ko, mamayang 7 ng gabi, antayin mo text ko. Sumagot ako, okay. Magmula noon, tuloy-tuloy na yung paghulog. Minsan, 2 bisis maghulog sa loob ng 1 linggo. At umabot po ang trabaho ng 4 na buwan hanggang 5 buwan po. Sa desisyon kong ito, alam kong mamimiligro buhay ko at pamilya ko. Kaya ipinagdasal ko sa Panginoon ang aming kaligtasan at kung ano man ang ipagkaloob niya, tatanggapin ko ng walang pagsisisi. Kaya ako nagsalita tungkol sa mga bagay na ito ay bilang tanda ng buong suporta sa Chief PNP Ronaldo Bato de la Rosa sa kampanya laban sa illegal na droga na sana matuldukan na ito. Dahil sa aking nakita, sila lang ang sumeryoso para sugpuin ito. Kaya ito na ang panahon para suportahan po sila. Sana matulungan kaming mga preso na lagi na lang inaabuso tulad na nangyari sa amin ng panahon ni Secretary de Lima po. Sana sumuporta na tayo, wag magbibingi-bingihan para hindi na mabiktima ang ating mga anak at mga apo at ipagdasal po natin ang tagumpay ng ating Pangulo at ng Chief PNP. At sa ginawa kong ito, mabawasan kahit konti ang pagkakasala ko sa ating bansa at higit sa lahat sa ating Panginoon. Sa katunayan ng lahat nito ako ay lumagda sa aking pangalan nitong ika-13 ng September 2016 sa lungsod ng Muntinlupa po. Okay po. Tapos ka na po, Mr. Pacho? Opo, Your Meron ka Honor. pang gustong idagdag dyan, dyan sa salaysay mo? Yun lang pong nabanggit sa akin ni JB Sebastian, Your Honor, na pag hindi sasakay, matibay yung bangka niya nung panahon na yun, Your Honor. Pag hindi sumakay sa kanya, lulubog. Ano ibig sabihin nun? Sa iyong pagkakaintindi? Parang, ang pagkakaintindi ko po, Your Honor, pag hindi sumang-ayon sa kanya, Pag hindi sumama sa kanyang grupo, ganun ba yun? o ganun po, ang pagkakaano ko po, pagkakaintindi ko po, Your Honor. Yung lulubog, anong ibig sabihin naman ng lulubog? Maaring alisin sa maximum compound, Your Honor, idalin sa medium o kaya sa kolonya po. Okay, so